Hello mga kuys, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang kakaibang video na nakuhanan ng kamera. Ano nga kaya ang mangyayari kapag nilagyan mo ng asin ang paligid ng isang ahas? May tataboy nga ba talaga ng asin ang mga ahas? Alam naman natin na ang mga hayop sa ating mundo ay may kanya-kanyang pambihirang abilidad, pero meron din namang kanya-kanyang kahinaan. Alamin ang mga kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royzy, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa mga kwento, kung makakahuli ka raw ng isang sigbin, maaari itong magbigay sa iyo ng swerte. Marami nga ang usap-usapan na may mga mayayamang tao ang nag-aalaga at nagpapakain ng mga sigbin, kaya sila nagkakaroon ng maraming pera. Itinatago di umano ng mga mayayaman ang halimaw na ito sa mga lumang banga na kung tawagin ay sigbinan. Sa kisame ng isang bahay sa lungsod ng Sagay, Negros Occidental, natagpuan ng naninirahan dito ang mga labi ng isang misteryosong hayop. Nagkaroon kagad ng usap-usapan na ang mga buto at kalansay na ito ay maaaring ang kinakatakutan na hayop na kung tawagin ay sigbin. Dito na nagsimulang bumalot ang takot sa mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa kwento ng may-ari ng bahay, halos 6 na buwan na siyang hindi makatulog ng maayos dahil nga sa ingay at kaluskos sa bubong ng kanyang bahay. Kapag maririnig na niya ang ingay na ito, sunod namang sasakit ang kanyang tiyan. Isang gabi nga ay hindi na niya natiis ang ingay kaya lakas loob niyang inakyat ang kisame upang alamin kung ano nga ba ang ingay na ito. Dito na tumambad sa kanya ang isang naaagnas na katawan ng isang misteryosong hayop. Nagtataglay ito ng maliit na bungo, may mahabang buntot at hindi raw nabulok ang balat nito. Ayon sa kwento sa kanilang lugar, matagal nang may gumagala na sigbin at di umano'y inaalagaan nito ng mag-asawang matanda. Simula raw nang magkasakit at mamatay ang mag-asawa, wala nang nag-alaga sa sigbin, kaya naman dito na ito nagsimulang magparamdam at magpakita sa mga residente ng Sagay. Samantala, nang suriin ng eksperto mula sa Sagay City Veterinary Office ang buto ng naturang hayop, sinabi nila na ang mga ito ay labi ng isang Philippine Flying Lemur o kagwang na halos 6 na buwan nang namatay. Huwag ang mga tiyan, lasog-lasog ang katawan at halos naubos na ang dugo. Ganito ang itsura ng kanilang mga alagang hayop na bumungad sa residente ng ilang mga bayan sa lalawigan ng Marinduque. Ang kanilang itinuturong salarin ang maalamat na halimaw na sigbin. Noong 2019, binalot ng takot ang mga residente sa lalawigan ng Marinduque dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Inaatake raw ng isang sigbin at pineperwisyo ang mga hayop na ito sa bayan ng Gasan, Mugpog, Buena Vista at Buwak. Ayon sa balita, ang mga hayop na natatagpuan nila ay kadalasang wala ng laman loob, may butas ang leeg at tila ba sinipsip ang dugo nito. Ang larawan na ito ay mula kay Rex Siena mula sa Buena Vista, Marinduque. Makikita rito ang dalawang hayop na natuyo na, wala ng laman at dugo at halos kalansay na lamang ang natitira. Agad silang nanawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang sunod-sunod na pagpatay sa kanilang mga alagang hayop upang mabigyan ng linaw kung ano nga ba talaga ang kumakain sa mga ito. Isa pang pag-atake ang nai-report din sa bayan naman ng Buwak sa Marinduque. Sa isang post sa Facebook,
makikita ang mga patay na kambing na may butas ang leeg, may wakwak ang tiyan at labas ang laman loob nito. Ayon sa post, Sigbin di umano ang gumawa nito. Ilan pang mga post sa bayan naman ng Gasan at bayan ng Mugpog ang nagsasabing may naganap din na ganitong insidente sa kanilang lugar. Sigbin nga ba o talagang may nananadyang pumatay sa mga alagang hayop ng mga taga Marinduque? Isang uploaded video noong March 2017 ang nag-viral sa YouTube kung saan sinasabing nahuli di umano ang isang nilalang na tinatawag nilang Sigbin. Makikita sa 52 seconds video mula sa YouTube channel ni Mackens TV ang isang hayop na nakakulong at pilit na gustong kumawala. Pilit kinakagat ng kulay gray na hayop na may matatalas na mga kuko ang kanyang kulungan, subalit wala naman itong magawa. Sa ating pag-iimbestiga, napag-alaman na ang naturang video footage ay unang na-upload pala sa YouTube channel ng The Borneo Post Seed way back April 7, 2015. Ito ay isang clip kung saan isang strange creature ang unang namataan noong January 2015 sa isang palm oil plantation sa Indonesia. Ang hayop sa video ay isang uri ng sun bear na may sakit na alopecia o pagkakalbo. Ang kawalan ng balahibo ng naturang hayop ang naging dahilan upang akalain na kakaibang uri ito ng nilalang. Ang mga sun bear ay species ng mga oso o bear na matatagpuan sa Southeast Asia at isang endangered species na rin dahil kadalasan ginagamit ang kanilang apdo para sa mga traditional medicines. Samantala, ang nahuli na hairless sun bear sa Indonesia ay nai-report namang namatay sa cancer noong May 2015. Alam nyo ba na kahit pala pugutan mo ng ulo ang mga makakamandag na ahas, may kakayanan pa rin itong makapanuklaw? Ito nga ang dahilan kaya karamihan sa mga pumapatay sa ahas ay talaga namang dinudurog ang ulo nito. Ang reflexes kasi ng mga ahas sa kanyang ulo ay sobrang taas, lalo na sa mga makakamandag na mga ahas. Kadalasan ay instinct na nga nito ang manuklaw. Sinasabing kahit pugot na ang ulo ng ahas ay kaya pa rin itong tumuklaw sa loob ng 1 oras. Gusto mo bang matutong mag-hypnotize? Isa sa mga hayop na maaari mong araw isailalim sa iyong hipnotismo ay ang mga palaka. Kung hindi ka naman madirihin ay pwede kang manghuli ng palaka at subukan mo ang prosesong ito. Ihiga mo lamang ang palaka at kilitiin mo ang tiyan nito. Siguradong mapapasailalim ng araw ito sa iyong hipnotismo. Parang mawawala nga ito sa kanyang sarili, kaya naman prone ito sa mga predator sa ganitong pagkakataon. Tuwing madaling araw, maririnig mo ang pagtilaok ng mga manok. Natanong mo na rin ba sa iyong sarili kung nabibingi rin ba sila sa kanilang pagtilaok? Well, ang mga tandang ay may kakayahang maging bingi pansamantala sa tuwing sila ay titilaok. Siguro nga ay nalahian ng tandang ang ibang mga taong kilala mo, lalo na yung mga ayaw mautusan at parang walang naririnig kapag tinatawag. Sa video footage na ito ay makikita ang isang lalaking call center agent na abala sa kanyang trabaho. Nag-iisa lamang siya sa pagkakataong yun. Walang ano-ano'y bigla na lamang gumalaw ang headrest ng kanyang upuan kahit wala namang gumagalaw nito at wala namang ibang tao sa paligid. Ayon sa mga nakapanood ng video, ito ay pagpaparamdam daw ng isang batang multo na madalas ay maghasik ng takot sa maraming call center agent. Narito ang video footage, kaibigan, at panoorin mong mabuti. Panoorin natin in slow motion.
Kung mapapansin, halatang napaisip at nagtaka din ang call center agent na ilang beses na napatingin at chinek ang gumalaw na upuan. Ang video footage na ito ay nakuhanan sa bansang Argentina kung saan makikita ang mga kabataan na masayang naglalaro ng football. Ang kanilang masayang paglalaro ay bigla na lamang naputol nang lumitaw ang isang misteryoso at kakaibang nilalang na gumagapang papalapit sa kanila. Siguro ay naengganyo ang nilalang na ito at gusto ring makipaglaro ng football sa mga kabataan. Sa takot nila ay napatakbo na lamang sila. Maririnig din sa video footage ang sigawan ng mga kabataan dahil sa nakita nilang kakaibang nilalang. Panoorin ang video footage na ito. ¿Dónde? Ulitin natin in slow motion. Isa nga kayang maligno ang nakuhanan sa video. Ang video footage naman na ito ay nanggaling di umano sa San Mateo, Rizal. Ayon sa uploader nito, isang nakakatakot na imahe ang makikita mo sa isang mataas na bahagi ng isang lugar. Medyo nakakatakot nga naman ang itsura nito dahil masyado itong malaki. Mahaba ang buhok nito at idagdag mo pa ang background music ng nasabing video footage. Ayon sa uploader ng video, ito daw ay isang kapre, isang nilalang na pinaniniwalaan ng mga Pinoy na isang tree dweller. Trademark ng nilalang na ito ang pagkakaroon ng malaki at mabuhok na pangangatawan, may masangsang na amoy at mahilig gumamit ng tabako. Narito ang nasabing video footage. Medyo creepy nga naman talaga, subalit kapre nga ba talaga ang nasa video? Una na nating tinalakay ang kwento ng maalamat na sigbin o ang tinaguriang goat sucker sa mga nauna na nating video. Ang nilalang na ito ay pinaniniwalaang alaga ng mga aswang at ito ay nakuhanan di umano ng video malapit sa tabing dagat. Makikita dito ang isang kakaibang nilalang na tila ba may hinahanap hanggang sa nakuhanan na nga siya ng video. Nang mapansin ng nilalang na may nagmamasid na sa kanya, kaagad itong tumakbo at nagtago sa ilalim ng isang tulay na nasa di kalayuan. Malakas naman ang loob ng kumukuha ng video at sinundan pa ang kakaibang nilalang, subalit hindi na niya ito inabutan. Panoorin ang video na ito. Ulitin natin, it is slow motion. Sigbin nga kaya ito o maaari kayang isa lamang itong camera tricks o posibleng isang edited video? Ano sa palagay mo, kaibigan? Ang video footage naman na ito ay nakuhanan noong 2017 sa Deer Park Christian Brothers School sa Cork, Ireland. Isang pinaniniwalaan na haunted school kung saan madalas may magparamdam ng mga multo at kakaibang elemento na talaga namang magpapataas sa iyong mga balahibo. Sa simula ay makikitang gumalaw ang pinto kahit wala namang tao. Ilang sandali pang lumipas ay gumalaw naman ang mga locker. Inuga-uga ito ng hindi makitang nilalang at gumawa ito ng malakas na ingay. Hindi pa ito nasiyahan.
Ilang sandali lamang ay bumukas ang ibang lockers at ikinalat ang papel sa sahig. Sa pinakahuling tagpo ay nakuhanan sa video ang pagtumba ng wet floor sign na lumikha din ng malakas na ingay. Ano ang masasabi mo sa video na ito, kaibigan? Ang video footage naman na ito ay nakuhanan ng mga riders na magkakasamang tinatahak ang isang masukal at madamong motorcycle trail sa Indonesia. Huling-huli sa video ang isang maliit na nilalang na sobrang bilis ng takbo. Isa kaya itong duwende? Parang natakot din ito at nagulat sa tunog na nagmumula sa mga motorsiklo. Panoorin ang video footage na ito. Ulitin natin in slow motion. Sa video ay makikita na sinubukan pang habulin at hanapin ng grupo ng mga riders ang nilalang na kanilang namataan, subalit hindi na nila ito natagpuan. May mga claim na ang misteryosong nilalang na ito ay nagmula sa maalamat na Mante tribe sa Indonesia, mga pinaniniwalaang sinaunang maliliit na katutubong naninirahan sa Sumatra. Isa pa nga sa mga kahangahangang bagay na dapat mong malaman ay kung takot ka sa linta, kaya palang patayin ng asin ang mga linta. Kapag binudburan mo ng asin ang mga linta, nagkakaroon ng osmotic pressure sa kanilang katawan na nakaka-absorb ng moisture sa cells nito. Kalaunan ay madidehydrate ang mga ito hanggang sa sila ay tuluyan na ngang mamatay. Pero hindi rin naman daw advisable na lagyan mo ng asin ang mga linta kung ito ay nakakagat sa iyong balat. Posible kasi magkaroon ng infection ang sugat mo kung magkakaroon ng chemical reaction ang linta sa asin. Maraming naniniwala na kayang itaboy ng asin ang mga ahas, kaya naman ang ilan ay naiisipang maglagay ng asin sa kanilang mga pinto o mga bintana. Ang karamihan naman sa mga mahilig mag-camping ay naglalagay rin ng asin sa paligid ng kanilang tent dahil naniniwala silang proteksyon nga ito laban sa mga ahas. Pero ano nga ba talaga ang nagiging epekto ng asin sa mga ahas? Panoorin mo ang experiment na ito. Naglagay ang isang grupo ng asin. Nakabilog ang hugis nito at saka naman inilagay nila ang ahas sa gitna ng asin. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Natakot nga kaya ang ahas? Ang asin ay hindi nakakaapekto sa mga ahas. Sa kanilang experiment ay makikita mong tumawid lamang dito ang naturang hayop at walang kahit anong naging epekto ito sa katawan ng hayop. Alam nyo ba na mayroong isang species ng palaka na kaya kang patayin kapag nahawakan mo ito? Ito ang tinatawag na golden poison dart frog. Ito ay endemic o matatagpuan lamang sa kagubatan ng Colombia. Maliit lamang ang palaka na ito pero nababalot ng lason ang balat nito at may kakayahang i-paralyze ang nerves at muscle ng kanyang biktima. Sa sobrang delikado nga ng lason ng palaka na ito ay kayang-kaya nitong pumatay ng 10 hanggang 20 katao. Kadalasan nga ay 10 minuto lamang ang itatagal ng biktima nito. Alam mo ba na may isang hayop na kayang maglabas ng dugo mula sa kanyang mata? Kapag nakaramdam ng threat o panganib ang horned lizard, pinapasirit nito ang dugo mula sa kanyang mga mata. Dahil dito, madalas na natatakot ang kanyang mga predators. Ang defense mechanism na ito ng mga horned lizard ay paraan din nila upang linisin ang kanilang mga mata. Alam mo ba na ang mga pugita ay mayroon palang 9 na utak at 3 puso? Kaya naman kapag sinabihan kang wala kang puso, kumain ka ng pugita dahil baka sakaling makuha mo yung isa sa mga puso nito. Bukod sa central brain ng pugita, bawat tentacles nito ay may mini brains, kaya naman ang 8 tentacles na mga pugita ay may kakayanang gumalaw
kahit na nakahiwalay na ito sa katawan ng hayop. Hindi rin niya kayang mabuhay kung iisa lamang ang kanyang puso. Sa Australia, may pagkakataong nadidelay ang mga investigasyon ng mga pulis lalo na sa mga crime scenes pagdating sa mga fingerprints. May ilang pangyayari kung saan lumabas sa investigasyon na ang fingerprint na nakuha sa crime scene ay sa mga koala. Ang mga fingerprints kasi ng hayop na ito ay halos walang ipinagkaiba sa ating mga tao. Ang koala ay mga arboreal na mga hayop na endemic o matatagpuan lamang sa Australia at madalas na nakatira sa mga eucalyptus tree. Para sa iyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.